Sa ating lahat, narito naman si Len para sa ating ika-193rd day ng ating sharing devotion with you. And today is Saturday. Ayan, tayo po ay nagturo ng ating discipleship training and umattend din po tayo ng ating prayer meeting for today. Ayan, ngayon po ay naging sobrang maulan. Nakita niyo naman po siguro sa aking pag-live kanina. Nag-live tayo ng tungkol sa pagligo sa ulan. So, sa ating pananatili sa Pilipinas na mag-iisang buwan na, thanks God, by 28, ayan, dahil August 28 po tayo bumalik dito sa Pilipinas para medyo magbakasyon while waiting for our new visa para sa ating panibagong amo ay, ayan po, ayan, makaka 1 month na. So, thanks God for always providing sa ating mga pangangailangan and naibabahagi po natin yung pinagkaloob sa atin ng Diyos na karunungan or wisdom para sa pagtuturo ng discipleship, leadership, and tomorrow, ang inyong pong lingkod ang magiging tagapagsalita, guest speaker, and ayan, sa hapon naman po ay magtuturo po tayo ng pinagkaloob na talent sa atin ni God na tambourine dance. So, bago po tayo dumako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at tinadakila ang inyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na aming natatamasa sa buong araw, Panginoon, sa mga biyaya at pagsubok na aming napapagtagumpayan, Panginoon. Alam namin na kailanman ay hindi na kami iniwan na pinabayaan mo. Kaya din po, Panginoon, dadako na naman kami muli sa pagbubulay-bulay at pag-aral ng inyong mga salita, Panginoon. We are thankful, Panginoon, para sa Bible study, sa prayer meeting, Panginoon, at bawat training na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, upang mas mahasa at mas lumalim pa ang aming kaalaman tungkol sa inyong mabuting balita o ebanghelyo. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga taong makakapakinig, makakapanood o makakabasa ng aming devotion na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang hihipo at kikilos sa buhay ng aming kapwa, Panginoon, upang magkaroon ng pagbabago sa kanila, Panginoon, sa kilos, sa salita at sa gawa, Panginoon. Dahil tunay na kailangan po may kakayang magbabago sa isang tao, kami po ay inyo lamang mouthpiece or instrumento, Panginoon, upang maabot sila physically or emotionally, Panginoon. Ngayon din sa bawat binubukan ng aming bibig naway, kayo po, Panginoon, ang siyang lagi namin maging bukang bibig, Panginoon. Langisan niyo po ang aming labi upang ang inyong mabuting balita ay huwag namin ipagkait o itago sa iba. Bagkus, Panginoon, ito ay aming ipahayag, ituro at itrain ang bawat isa to be more like your disciple, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, habang buhay kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus, ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay at tubo para sa katubusan ng kasalanan namin lahat. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang gumagabi sa amin sa bawat araw, Panginoon, upang magagawa lamang namin ay ayon sa inyong kalooban, nakapagpapasaya sa inyo at masamang handog sa inyong kariyan. Ano pa man po ang mga lihim na panalangin ng bawat isa, Panginoon, at lihim na pangarap, Panginoon, ay alam namin na kayo ang siyang may kakayahan na magpatupad nito, Panginoon. Salamat po sa katubusan sa aming kasalanan, Panginoon, at let our life be your instrument dito sa mundo habang kami ay nabubuhay at hanggang sa aming huling hininga kami maglilingkod at magpupuri sa inyo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng buong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 21:20. Ayan, sabi dito, ang darating na pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita niyo napaliligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Message, pag-uusapan naman daw dito ang darating na pagkawasak ng Jerusalem. Dahil sinabi ni Jesus na kapag daw nakita ng mga taong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, ibig sabihin daw ay malapit na ang pagkawasak niyon. Application, at nangyari na nga talaga ang sinabing ito ni Jesus na pagkawasak ng Jerusalem. Dahil noong 70 AD pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, ay nawasak ang Jerusalem at Israel. Dumating man sa kanila ang pagkawasak, ay muli pa rin itong nakabalik sa pagiging isang bansa. Dahil may pangako ang Diyos mula kay Abraham, Isaac at Jacob, kaya hindi ito pababayaan ng Diyos na mapahamak. Gaya sa ating mga mabuting magulang na hangad at nais sa ating mga anak na mapabuti.
Minsan man ay umiiral sa atin ang katigasan ng ulo, pero kapag natuto naman ng leksyon ay tunay na magbabago. Kapag nakamit na natin ang tagumpay dahil sa pagsunod sa Diyos at sa ating mga magulang, huwag nating kalilimutang magpasalamat dahil utang natin una ang buhay natin sa Diyos at sa mga magulang ang pagpapaaral sa atin. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, sinabi at inihula ang mangyayari na, sige, lagyan mo dun, na mawawasak daw ang Jerusalem, di ba? So, alam naman natin na ang Jerusalem is yan yung bansa or lugar kung saan ay lahat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay nag-aalay ng kanilang mga handog bilang katubusan ng kanilang kasalanan. Dahil ang Jerusalem kasi ay hindi naniniwala ang mga Pharisee at teachers of the law, mga Sadducee, maging ang mga hari or mga namumuno dito sa ating Panginoong Yesus. Di sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Kaya sila ay naniniwala lamang sa 4 or 5 scriptures ng Old Testament. Kumbaga sa kanila, hindi nila tinatanggap ang New Testament dahil para sa kanila ay walang dumating na tagapagligtas. Pero para sa atin, alam natin na nangusap ang ating Panginoon once we pray to God about the prayer of acceptance, diba? Pinapasok natin at tinanggap ang ating Panginoong Yesus sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay, ay siya na ang naghahari sa atin, diba? And kahit nangyari man yung pagkawasak na yun ng Jerusalem, kagaya nga sa sinabi ng ating Panginoong Yesus dito sa kasulatan ng 70 AD, ayan, 70 after death po kasi ibig sabihin ng AD. So, 70 years after na ang ating Panginoong Yesus ay nag-ascend or bumalik na muli sa langit, sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, saka nangyari ang pagkawasak ng Jerusalem. Kaya binakasan ang mga pag-aalay ng mga hayop at ang kanilang dugo sa templo, di ba? Dahil sabi nga sa New Testament, we are the new temple of God, di ba? Ang templo na ito ay hindi basta nawawasak, di ba? Ang ating mga bibig ay maaari natin gamitin itong makaabot sa ating kapwa na nangangailangan ng mabuting balita o ebanghelyo, di ba? And kagaya nga dito, di ba? After masira ang Jerusalem at Israel, muli rin naman itong naibalik, di ba? Sa pamamagitan ng pagtulong din ng Pilipinas sa mga Israelita na refugee upang magtago muna sila dito sa ating bansa, at kapag muli nang nabalik ang bansang Israel ay maaari na silang bumalik doon. Kaya nga ang mga Pilipino ay free visa pag pumunta ng Israel dahil tinatanaw na utang na loob ng Israel ang ginawang pagkukup ng mga Pilipino sa mga refugee ng kanilang bansa or bayan na mga Hudyo, di ba? So, ganun din sa atin na unang-una na nga, di ba, nabanggit na natin dito na ang buhay natin ay utang natin sa ating Panginoon. So, marapat lang na gamitin natin ang ipinagkaloob na buhay at hininga ng ating Panginoon at lakas para sa pagpupuri at pagdakila sa Kanya. Huwag na natin itong gamitin sa mga masasamang mga gawa, pag-iisip, at hindi makapagpatawad o hindi kayang magmahal ng kapwa, di ba? Kundi nawa ang makita sa atin ng ating Panginoon na ginagamit natin ito ang ating time, treasure, and talent para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya nga kung tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng pagtuturo, tayo ay magturo. Kung tayo ay pinagkalooban ng mga talento like sa music, dancing, speaking, diba, or outreaching to others, ay ibahagi din natin ito sa ating kapwa. Huwag natin itong sarilinin lamang at hayaan na natin, makamatayan na natin na yun lamang ang ating portion na nagawa, diba? Kundi makiisa tayo sa Great Commission ng ating Panginoon that go therefore and make disciple of all nations, diba? Na bawat pamilya, bawat lugar na mapupunta natin, meron tayong madi-disciple ng mga tao dito upang mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoon. At gayon din, marapat nating pasalamatan at tanawin isang malaki ding utang na loob sa mga nagpaaral sa atin, whether they are our physical parent or mga foster parent or mga kamag-anak natin na tumulong para tayo ay makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay at masaganang buhay dito sa lupa. Dahil sa pagsusumikap mo na rin at syempre gabay ng ating Panginoong Diyos, ay wag po nating kakalimutan na magpasalamat sa kanila. Dahil sabi nga,
Kung wala ang Diyos at wala yung mga taong tumulong sa atin, paano na tayo, di ba? Paano na yung buhay natin? So, para tayong kagaya ng mga naliligaw na tupa, pero kahit isa man sa 100 na tupa ang maligaw, ang ating Panginoon bilang ating pastor ay hahanapin ang bawat isa na naliligaw at muling ibabalik sa kanyang kawan, di ba? So, alam ko, mostly hinahangad ng bawat isa sa atin na makasama na natin at makita natin ang harapan ng ating Panginoon. Pero syempre, ang Diyos pa lamang ang makakapagsabi at nakakaalam kung kailan ang specific day na iyon, di ba? Basta ang mahalaga, habang tayo ay nabubuhay, ay gamitin natin ang ating buhay para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos at mahalin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa at buong lakas at mahalin din natin ang ating kapwa kung paano natin minamahal ang ating sarili. At sa gayon, ayan, sabi nga sa naging topic namin sa prayer meeting kanina, the topics is all about our dila or ang ating bibig, diba, na which is kapag nakapagsalita kasi tayo ng masakit na salita at ang nag-receive nito ay nasaktan din or maaring tinanggap niya ng maluwag sa kanyang dibdib kahit masakit. And dapat meron tayong tinatawag na evaluation, di ba? Na kung saan ay dapat hindi lamang one way ang communication, dapat three-way. Ayan, merong receiver, sender, at merong mag-evaluate ng ating natutunan or napag-aralan or pinag-usapan, di ba? Kumbaga para may tagapamagitan or may referee kayo, di ba? Kagaya sa mga laro o boxing, kailangan may referee dahil kung walang referee, talagang tuluyan na magbuboksingan hanggang magkabasagan ng muka ang mga contestant sa boxing, di ba? Pero dahil may referee, napipigil para sila ay magkasakitan ng sobrang matindi. So, sa buhay din natin, di ba, ang nagpipigil ng kanyang dila para hindi makapagsalita ng masama against any other person is makikita natin na pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos. Diba? Sabi nga, silver is gold. Speech is silver, but silence is gold, diba? So, pag alam natin na sa mga moment na kailangan nating manahimik, kailangan nating papayapain ng ating puso, diba? At ang ating isip, kasi minsan, sa sobrang bugso ng damdamin, at nakarinig ka pa ng mga salita na maaring makasugat ng iyong damdamin, ay nagiging too emotional tayo na kung saan maaari tayong umiyak, maaari tayong magalit, diba? And nawa naman, kung sakaling may ikinokorek sa atin ng ating kapwa, ay matuto tayong makinig, di ba? Kaya nga dalawang ating tenga para mas maging matimbang sa atin na tayo ay makinig. Makinig muna, i-analyze, tsaka magsalita kapag alam mo na right time na yun para sa iyo na magsalita. And syempre, manalangin kung dumadaan sa anumang mga decision making na gagawin or kailangan ng patnubay ng ating Panginoon upang hindi tayo magkamali sa mga bagay na ating i-action, na ating mapagdidesisyonan o ng ating babalakin, di ba? So, salamat sa Diyos dahil anuman ang mangyari sa mundo ay magkaroon man ng mga kalamidad o gera, nakakasigurado tayo that we are safe and we are assured that our name is written in the book of life and soon, if God's permit o loloobin ng ating Panginoon ay makakasama na tayo sa kanyang kaharian. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share and devotion video ngayon, and tomorrow will be Sunday. Abangan niyo po inyong lingkod na magiging tagapagsalita sa ating simbahan dito, and I will try na ito ay ma-live nang sa gayon ay mapanood din naman ang pagbabahagi ng inyong lingkod ng salita ng Diyos sa pulpito. And I thank God and I thank the Bumbong Mission Methodist Church for the privilege na ako ay payagan na makapagsalita sa ating simbahan dito. So, let us close into prayer. Ama namin Diyos na makapagandang sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita naming napagbulay-bulayan ninyo. Tunay nga, Panginoon, na bagamat nagkaroon ng pagkawasak ng Israel, Panginoon, o kami man bilang isang tao ay mawasak ang aming espiritu, ang aming emosyon, Panginoon. Ngunit nakasisiguro kami, Panginoon, that you will restore us, Panginoon, because you are the God of restoration. You are the God of healing. You are the God of provision, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na magkaroon man ng mga ganong klaseng pagsubok sa amin, Panginoon, ay kayang-kaya
at mapagtatagumpayan namin dahil sa tulong at lakas na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Tunay nga that you will give us wisdom, you will give us strength, Panginoon, you will give us a sound mind para sa lahat ng mga bagay na kinakailangan namin dito sa mundong ito, Panginoon, kung paano mapapalago, mapapaunlad ang aming buhay, Panginoon, at lalong higit mapapaunlad at mapapatibay din namin ang aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo sa pamamagitan ng inyong mabuting balita na nasa Biblia, Panginoon. Ay po ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Pinadalangin din namin lahat ng mga sakit at karamdaman, ito na may malala o hindi, Panginoon, physical, mental or spiritual, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayo po ang may kakayang magpagaling, Panginoon, ng anumang karamdaman, Panginoon. At kung ang magiging solusyon, Panginoon, ay ang lisanin na ng taong yun ang buhay dito sa mundo, Panginoon, ay mapayapa po siyang magbabalik sa inyong kaharian. Hindi po, dinadalangin namin ang lahat ng mga financial problem, Panginoon, mga pagkakautang, Panginoon, mga sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, ng mga balakin, naman yung paggawang mga simbahan, Panginoon, mapalaki ang mga simbahan, Panginoon, mas maparami ang mga miyembro, Panginoon, at mapapagawang bahay, mabibiling mga sasakyan o kotse na pandagat, panghimpapawid, o panglupa, Panginoon, upang magamit, Panginoon, upang mapuntahan ang lahat ng mga lugar, bansa, o kahit sa buwan man, Panginoon, na may tao upang maibahagi ang inyong mabuting balita. Ngayon din, magamit namin ang aming mga social media to be a good influencer, Panginoon, na tungkol sa inyong ebanghelyo sa lahat ng mga tao, lalong higit, Panginoon, sa mga kabataan na nasa kasagsagan pa, Panginoon, ng kanilang lakas, Panginoon, upang magamit ang kanilang buhay para sa paglilingkod sa inyo. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ang pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, that you will guide us, strengthen us, Panginoon, upang maging harmonious ang aming samahan. We pray for the priests, pastors, evangelists, missionaries, prophets, Panginoon, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, na kagaya na inyong lingkod, na naghahangad, Panginoon, na madakila kayo sa pamamagitan ng aking buhay. Gamitin ninyo ang aking bibig, Panginoon, para maipahayag, Panginoon, ang inyong mabuting balita na nais ninyo marinig ng lahat, Panginoon, at malaman na mahal ninyo kaming lahat, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin ng bansang Pilipinas at ang mga bansa, Panginoon, na nais manakop umangwasak dito, Panginoon, na you will strengthen the Philippines, Panginoon, mula sa pinakamataas na pinuno na presidente hanggang sa pinakamababa sa barangay, Panginoon, lalong higit ang pamilya, Panginoon, that there will be unity, love, peace, and understanding in each and everyone, Panginoon, at mapapatibay namin ang aming faith at pananalig sa inyo, Panginoon. Tunay nga ang pag-iingat ninyo ay lagi niyo iginagawad sa lahat ng miyembro ng aming pamilya, Panginoon, sa aming mga kaibigan, kaklase, Panginoon, o kahit makakasalubong, Panginoon, ay nawa ay we will be a blessing in sharing your gospel to them, Panginoon. We pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, masabi niyo nga, sino man na magpala sa bansang Israel ay tiyak na pagpapalain, Panginoon. Kaya we pray for Israel na mas marami pa, Panginoon, ang makakakilala at tatanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at magkakaroon na ng great changes, Panginoon, sa kanilang pananalig, Panginoon, na mananalig at sasampalataya sila sa inyo bilang Mesyas, Panginoon, at tagapagligtas ng lahat ng tao, Panginoon. Ayun din po, Panginoon, ang mga secret petition na prayer ng bawat isa, Panginoon, alam namin na kayo nang nakakaalam, Panginoon, ang mga estudyante namin, mga anak, kapamilya o kakilala, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karunungan na gagamitin nila, Panginoon, para sa kanilang pag-i-exam sa gaganapin na Lunes, Panginoon. At mapaman po mga secret petition at prayer ng bawat isa, Panginoon, alam namin na kayo na nakakarinig, Panginoon, at tutuparin ninyo ito na naayon sa inyong dakilang plano at kalooban, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Tunay na kulang pa ang aming hininga, buhay at lakas, Panginoon, para ialay sa inyo. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil tinanggap niyo pa rin kami sa kabila ng aming mga pagkukulang. Nataas po namin at pinupurihan yung dakilang pangalan, is we pray in the power of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.